So, magandang araw sa inyo. Ang matutunghayan nyo po na video ngayong araw na ito ay yung dahilan ko kung bakit ako nawala sa matagal sa pagko-content dito sa YouTube natin. Habang nandoon ako sa dagat na nagde-devotion at nagmumuni-muni. Ito ang kabuoang video na ito, mga kapodcast. So, magandang araw sa inyo mga kapodcast. Welcome back. Nagbabalik na ako dito sa ating YouTube channel. So, ayun na nga po. Sa pagbubukas po ng YouTube channel natin, dito ako ngayon sa dagat. Kasi, nais ko rin po naman kasi ikwento o ibahagi sa inyo yung nangyari po sa buhay ko. This past few months, few days na hindi ako nagla-live dito or hindi ako nagpo-post dito sa YouTube ko. So ayun nga po mga kapodcast. Naisip ako dito ako mag-devotion ngayon kasi maingay po dun sa bahay. Hindi ako nakakapag-isip, hindi ako nakakapag-unwind masyado. So, noong mga nakakarang araw, mas nag-focus po ako sa TikTok ko. Doon ko po binubuhos yung time ko. Minsan hindi na nga ako nakakapag-upload recently. Nung nawala ako dito sa YouTube natin, mas priority ko na yung TikTok. Sabi ko maka-reach na ako ng 1K followers doon. Magla-live doon ako. So, ayun na nga po. Since naka-reach na po ako ng 1K plus followers na po sa TikTok, so naisipan ko na ibuksan ko na itong uli yung YouTube natin. So, hindi naman normal na typical na live, kasi nga, di ba, podcast nga to. Hindi naman typical na podcast yung gagawin ko dito sa ating channel. Minsan, ganito, na magsha-sharing lang ako ng nangyari sa akin. So, ano nga ba nangyari sa akin? Nung nakaraang Biyernes, ito yung picture. Papakita ko sa inyo. Na-hospital po ako kasi hindi ako nakadumi ng ilang linggo, ilang araw. Mga 5 araw po yata yun. Nag-contract na gusto yung tiyan ko. Hindi ko inaasahan na mangyayari to sa akin na magko-contract yung tiyan ko. Mahihirapan akong dumumi. Hanggang sa hindi ko na nakayanan, nagpasugod na nga ako sa ospital. So, kinuwanan ako ng dugo, kinuwanan ako ng kung ano-ano mga test. At yun nga po, napag-alaman nga po na sobrang daming dumi ng tiyan ko. So, sabi ko, Lord, habang nasa biyahe ako, nagdadasal ako kay Lord. Lord, kung may pagkukulang man po ako sa inyo, patawarin niyo po ako. Kung kukunin niyo na po ako, sabi ko nga, kukunin niyo po ako, huwag niyo po ako pababayaan. Huwag niyo po pababayaan yung mga mahal ko po sa buhay. Lalo na po si Ate Myra, ganyan. And then, apparently po, habang nasa biyahe ako, nakikinig ako ng Christian music, pampakalma, para hindi ko ma-inday yung pain. Tapos habang pataas yung pain, nagdadasal ulit ako, Lord, alisin niyo yung pain sa akin. Dahil hindi ako nakaka-tolerate nga ng pain. So, I keep on praying. I keep on asking God kung hanggang dito na lang ba yung mission ko sa mundong to. Kung ano pa po yung mga mission niya sa buhay ko. And then, one thing I've learned in my life na there is something more. Na kung saan, kung hindi ko pa talaga oras to. Na, sabi kasi ng doktor, malalason daw ako pag hindi ko pagdumi kasi sobrang dami na. Kapag hindi ako na-admit sa hospital at i-obserbahan nila ako within 24 hours, baka daw sumabog daw yung atay ko and malalason yung buong katawan ko kasi
Yung lumalaban na lang sa akin is yung white blood cells. Ayon kasi sa doktor, yung white blood cells daw po is normal lang po is 10. Tumaas po ako ng 8. It means there's something wrong sa loob daw ng body ko. Na yung white blood cells na yan yung lumalaban daw po sa bacteria na nasa loob ng katawan ko. So, to make the long story short, nagdasal ako, Lord, alisin niyo yung pain. Sana po makadumi na po ako dito sa ospital na to. Kung ano po yung, sabi ko, kung ano ikakabuti, Lord, kung darating sa punto o yugto ng buhay ko na ma-admit ako. Sana po bigyan niyo pa po ako ng chance na dugtungan niyo pa po buhay ko. Kasi sabi ko nga sa sarili ko, kung niligtas niyo po ako dun sa rehab, kung nanonood kayo dati pa ng na-rehab po ako. Kung iniligtas niyo po ako dun sa impyernong lugar na yun, maaaring maligtas niyo uli ako. And apparently, sa awa naman ng sa awat habag ng Diyos sa buhay ko, may nilagay po, minanipulate po nila yung dumi ko, nakadumi po ako. Tapos, naka po talaga lahat ng dumi. And Sabado, naging okay po ako. Sunday, numpisaan ko po itong Bible first journey ko. Monday, day 5 na at Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Pang 5 days ko na nagaganito. Sa kwarto nga lang po. Alam niyo po mga kapodcast, yung journey ko po sa ospital, yung hirap ko doon. Sabi ko, it's about time na rin na mag-change ako ng maayos na buhay, yung clean, kasi hindi ko binabantayan yung mga pagkain ko eh. Yun yung masama sa akin. Kain ako ng kain, hindi ako marunong. Yun yung problema sa akin. So nag-stick ako sa diet ko na fiber diet. Yung fiber diet po kasi mga kapodcast, malaking tulong po yun sa akin. Na kung saan, yung fiber diet din. Nung una, ikalawa, ikatatlong araw, hindi pa tumatalab sa akin. Nung pang-4 na araw kahapon, nakadumi ako, ang dami ko ninom. Tapos ngayon, nakadumi uli ako. Hindi na ako kumakain ng kanin, madalang na ako kumain ng kanin. Puros gulay, prutas. Tapos yung juice, yung fiber juice na tinatawag ko, yung magagayat lang ng mansanas, saging, pipino, inabigan ko. So, ayun. Tapos may yelo. Yung ininom ko maghapon. Tapos nung hapon, nag-vegetable lang ako. And then kanina, nakadumi uli ako. Sabi ko nga, everyday pinapasalamatan ko si God. Everyday. Sinasabi ko, Lord, salamat kasi hindi niya ako pinabayaan mula sa ospital. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo sa akin. Napakabuti ninyo. Na-realize ko dun sa journey ko sa ospital, mga kapodcast, is kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko. Na kahit madalang lang ako panalangin sa Kanya, kahit madalang lang ako sumangguni sa Kanya, pero ang pagmamahal at pag-ibig niya sa akin ay patuloy nandyan. At patuloy niya ako nakalinga sa buhay na mayroon ako. Na kung saan hindi niya ako pinabayaan sa journey ko. Na kung saan lagi siya nandiyan sa tabi ko. Araw-gabi, binabantayan niya ako. Alam niyo mga kapodcast, sabi nga po dito, i-quote ko lang. Psalms 119, verse 107, labis-labis o Yahweh ang hirap kong tinataglay. Sang-ayon sa pangako mo, pasiglahin, yaring buhay. Ibig sabihin po nito, mga kapodcast, kahit gaano man kahirap ang pinagdadaanan natin ng buhay natin na mayroon tayo, kahit gaano man kahirap ang daranasin natin sa buhay natin, pero kung panghahawakan po natin ang pangako ng ating Panginoon sa atin, na nandiyan lagi siya sa tabi natin at hindi tayo papabayaan, maging kontento na tayo at maging masaya.
na binibigyan tayo ng kasiglahan ng Diyos sa ating buhay. Sa part ko kasi mga kapodcast, sa journey ko, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali ang fiber diet. Hindi ganun kadali ang mag-diet kasi nasanay ako 3 cups of rice, pork lang hanggang isang bandihado, kalahating kaldero, kaya ko ubusin yan. Pero ngayon, na-realize ko na na nung na-ospital ako, dapat pala bantayan ko yung kinakain ko. Dapat pala, sakto na yung kakainin ko, hindi lalabis, hindi rin sobra. Yung sakto lang, yung tama lang. Na makakapagpuno ng kalam ng aking sikmura. Na-realize ko rin mga kapodcast na dapat pahalagahan ang buhay na binigay sa atin ng Diyos. Dahil isa lang ang buhay natin. Na dapat pag-ingatan natin ang buhay na mayroon tayo. So, ayun, mga kapodcast. Sana may natutunan kayo ngayon sa devotion natin. Kung may time na makapagpunta tayo dito or may time na makapagmilay-nilay tayo dito sa tabi ng dagat kasi tignan nyo po, ganda. Kita nyo po yan. Papakita ko po sa inyo. Ayan po, dito po ako sa may Nipahat. Ito po yung notebook ko, ito yung ballpen ko, ito yung Bible. Nagbaon ako ng tubig, nagwo-walking po ako tuwing umaga. Tuwing umaga po, nagwo-walking po ako para po ma-circulate po yung daloy ng tiyan ko. Tapos dito ako nagpapahinga sa dagat. May bayad po dito, may entrance po na 20 pesos. Pero yung 20 pesos naman mga kapodcast, sulit na rin kasi sobrang ganda po dito. Yung tipong tahimik lang, yung huni nila ng ibon, na maririnig mo, tapos yung tilamsik ng karagatan. Pero ngayon walang tilamsik ngayon sa karagatan kasi nga sobrang payapa. So, ayun, tatapusin ko na itong devotion ko. Then, uuwi na rin ako sa bahay.